Kabanata 321. Ang susunod na utos ni Leopold White mula kay Gerald ay upang habaran ang iba pang tatlong mga batang babae at isama sila. Malaya nilang ginamit ang kanyang pangalan, iniisip na magagawa nila ang anumang nais nila nang hindi harapin ang mga kahihinatnan. Ang pag-alala sa kanila ay ang paraan niya ng pagtuturo sa kanila ng isang aralin. Hindi pa niya balak iwan ang mga batang babae na may iwan doon. Si Leopold White, ang lalaking may puting buhok, ay isang natitirang bodyguard na nagtatrabaho sa ilalim ni Michael. Sa madaling salita, ang trabaho ni Leopold ay katulad ng kay Flynn na nagtatrabaho sa ilalim ni Zack. Dinala siya ni Michael dito mula sa Hong Kong. Darating din sila, Zack. Hindi maginhawa para sa akin na makilala ko sila dito kaya magpapahinga muna ako. Handa na ba ang pagsakay ko? Tanong ni Gerald kay Michael na nakaupo sa tabi ng driver. Ang pagsakay ay narito kahit anong sandali ngayon, Crawford. Aalis kami kaagad pagdating nito. Kakayanin ni Leopold ang natitira. Ligtas niyang may escort si Miss Milton at ang iba papabalik sa kanilang kolehiyo. Panipi, tulad ng sinabi niya na, isang limousine ang tumigil sa tabi nila. Pinahid ni Gerald ang pawis sa noo niya habang papasok sa limousine. Pagkatapos ay iniwan niya ang lugar kasama si Michael. Mas maaga nang matukoy nila ang kinalalagyan ng mga batang babae, sinabi ni Gerald kay Zack na bantayan ng mabuti ang Rye Group pati na rin ang pulisya. Kasunod nito, siya at si Michael ay nagmaneho kaagad sa lugar. Nakahinga ng maluwag si Gerald kaagad pagkumpirma niya na ligtas si Noemi. Pagkaalis ng apat na batang babae sa hindi natapos na pabrika, tumingin sila kay Noemi. Si Yvonne, partikular, ay tumingin sa kanya ng mga mata na puno ng paghanga. Ano ang lahat ng iyon? Ikaw lang ba ang una nilang pinuntahan? Naomi, ikaw ba ang tumawag sa kanila? Panipi, sa kanilang nakita at naranasan, parang makatarungang ipalagay na ang pangkat ng Nagel iligtas ay dumating lamang upang iligtas si Noemi. Pagbaba nila sa hagdan, ilang sandali silang natigilan ng mapagtanto kung gaano karaming mga tao ang nasangkot sa operasyon. Sa silong sa silid, hindi bababa sa 20 mukhang propesyonal na mga tanod ang naghintay kasama ang kanilang mga kamay sa likuran nila. Sa labas, mayroong hindi bababa sa 6 na mga kotseng Maybach. Mayroong kahit isang high-end na SUV. Kahit na si Cassandra ay medyo malakas, ilang Rolls-Royce lamang ang dumating upang kunin siya sa sandaling iyon. Sa pag-iisip sa likod, ang pangkat ng mga bodyguard ni Noemi ay tila mas kapansin-pansin kaysa sa kasalukuyan, lalo na ang puting buhok na kabataan na kumilos pareho ng malamig at malupit ng walang pag-aatubili. Pareho sina Felicity at Cassandra na tumingin ng nagtataka. Hindi ko rin alam. Wala akong ideya kung sino ang alinman sa mga ito. Hindi ako clueless tulad ng natitira sa iyo, sabi ni Noemi, tila labis na naguguluhan. Kung iyan ang kaso, sino ang nag-utos sa iyo upang iligtas kami? Mister, hindi mapigil ang itanong ni Cassandra. Gayunpaman, pinanatili ni Leopold ang kanyang walang emosyon na harapan. Ipinagpatuloy niya ang pag-akay sa kanila ng walang imek. Napagtanto na hindi siya sisigot, sinenyasan ni Cassandra si Noemi. Nasubukang tanungin siya sa halip. Gusto naming pasalamatan ang taong nagsabi sa iyo na iligtas kami. Mister, mangyaring sabihin sa amin kung sino ito, pagsusumamo ni Noemi. Natatakot akong hindi ako makasunod, Miss Milton. Partikular na, sinabi sa akin ng aking superior na huwag ibunyag ang kanyang totoong pagkatao. Kahit hindi sa iyo, magalang na sagot ni Leopold. Sa totoo lang, hindi kaya si Gerald? Pasiga na sabi ni Yvonne. Gerald. Parehong natigilan sina Felicity at Cassandra. Hindi pa, sumagi sa kanilang isipan ang pag-iisip. Pag-iisipang muli, tuldok. Sinubukan nating lahat na tumawag para sa tulong ng mas maaga ngunit tanging si Noemi lamang ang nakakuha ng kanyang tawag. Hindi ba tinawag niya si Gerald? Nangangahulugan iyon na siya lamang ang magiging may kamalayan na una kaming nagkakaproblema. Panipi. Sinusuri ang sitwasyon, tila ayaw tanggapin ni Yvonne ang kanyang sariling mungkahi. Ganun din ang nangyari kina Felicity at Cassandra. Sa totoo lang,
Ipagpalagay na si Gerald ang nagligtas sa atin. Paano mo masasabi na nakuha niya ang maraming tao na iligtas? Sa atin, ito ay hindi makatuwiran upang tapusin na siya ay nagligtas. Sa atin, sa palagay mo. Sabi ni Felicity, kinakabahan na tumingin kay Cassandra kay Noemi matapos ang pagtatapos ng pangungusap ni Felicity. Tinanong niya saka, Naomi, sigurado ka ba na tinawagan mo si Gerald kanina? Siguro tumawag ka talaga ng iba. Mayroon bang ibang maimpluwensyang at makapangyarihang mga tao sa iyong pamilya? Siguro sa labas ng mga koneksyon. Panipi, nagpalitan sila ng tingin sa bawat isa sa pagkabalisa. Ito ay dahil kapwa pinansin ng pareho nina Cassandra at Felicity si Gerald. Kabanata 322. Gayunpaman, kung totoong-totoo na si Gerald ay isang malakas at maimpluwensyang tao, mas gugustuhin nilang mamatay kaysa tanggapin ang katotohanan iyon. Naalala ni Cassandra ang oras ng labis na pagdurusa niya at hindi mapakalinang gabi nang matagpuan niya ang kanyang power bank sa kotse ni Flynn dati. Kinakabahan ako noon at ngayon na iniisip ko ito, hindi ako masyadong sigurado kung natawag ko na si Gerald. Gayunpaman, hindi may kakaila na ang unang contact number sa aking listahan ng contact ay sa kanya. Ang pangalawa ay ang pinsan ko na tinawag ko kaninang umaga. Kung pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga koneksyon, maaaring siya iyon. Nagtatrabaho siya bilang isang presidente para sa isang pang-internasyonal na negosyong pangkalakalan kaya tiyak na maraming mga tao ang kanyang makikilala, sabi ni Naomi, maingat sa kanyang mga sinabi. Lohikal na tunog iyon, hindi sinasadyang matapat ng iyong daliri. Ang kanyang numero, kasunod nito, dapat ay inayos ng pinsan mo. Ang pagsadyag, ang ilan sa mga gwardya dito ay maaaring maging SWAT cops habang ang iba ay mukhang gangsters. Sinabi ni Cassandra sa isang malambing na boses sa kanila habang pinag-aaralan niya ang mga miyembro ng kanilang pangkat sa pagsadyag. Tama ba ang hula namin, mister? Tanong ni Felicity kay Leopold. Sigurado sila na tama ang kanilang conclusion. Gayunpaman, ang mukha ni Leopold ay hindi gumalaw ng isang kalamnan. Paimpol niyang binuksan ang pintuan ng Maybach na nakaparada sa harap ng iba pang mga kotse. Ito ay ang parehong kotse kung saan dumating sina Gerald at Michael sa pabrika. Panahon na upang bumalik sa iyong kolehiyo. Sumakay ka sa sasakyan, sabi ni Leopold. Iniiwasan mo ang aming katanungan. Nangangahulugan iyon na, tama ang nahulaan namin. Masayang sabi ni Ivan, Mister, pwede ko bang hiramin ang telepono mo? Gusto kong tawagan ang pinsan ko. Ang tiwala ni Ivan ay nakatiyak kay Noemi na ang pinsan niya talaga ang nagligtas sa kanila. Very well, Miss Milton, sabi ni Leopold habang inaabot ang kanyang telepono kay Naomi ng may lubos na respeto. Lahat sila, saka pumasok sa sasakyan. Kamusta, pinsan, ikaw ba yan? Si Naomi ito, ikaw ba ang umayos ng misyon? Hindi ko sasabihin na orchestrated ngunit oo, ako ang tumawag sa pangkat ng pagsisiyasat ng kriminal. Iniligtas ka na ba nila? Ang bilis, talaga ng trabaho nila. Natutuwa akong marinig na ayos ka lang. Sinubukan kitang tawagan pabalik kanina ngunit ang linya ay patuloy na nag-voicemail. Kaya tinawag ko ang iyong tagapayo. Ngunit nabigo rin iyon. Nagsimula akong mag-alala na maaaring may masamang nangyari kaya nagpadala ako ng mensahe sa iyong kamag-aral na si Gerald upang tingnan ang sitwasyon. Sinabi niya, sa akin na kinidnap ka. Kinakabahan na sabi ng pinsan ni Noemi. Teka, paano nalaman ng pinsan niya ang tungkol kay Gerald? Dahil ba sa marami siyang koneksyon? Sa totoo lang, saan nakuha ang pera ni Gerald upang mabili ang teleponong iyon at ang mga damit para kay Xavier dati? Posible ba na kumita ng gayong pera sa pamamagitan ng isang part-time na trabaho lamang? Kung iisipin, si Noemi ang nagtanong sa kanyang pinsan na maghanap ng lugar para kina Gerald, Harper at ng iba pa para sa kanilang mga part-time na trabaho. Paminsan-minsan ay pinapagana ng pinsan niya si Gerald para sa kanya. Marahil yun ang dahilan kung bakit mayroon siyang Geralds, Harpers, at ilan sa mga contact number ng iba pa niyang mga kaibigan. Nakikita ko, kaya huwag mag-alala, maayos kami ngayon.
Dinadala nila tayo sa kolehiyo sa ngayon. Panipi, masarap pakinggan. Magpahinga ka ng maayos, makikipagkita ako sa iyo bukas. Pupunta ka sa isang internship sa lalong madaling panahon kaya tatalakayin ko pa rin ang mga detalye sa trabaho. Panipi, nakuha ko. Tiyaking nataman mo rin ang hay. Panipi, nakaupo ng napakalapit sa isa't isa, ang iba pang mga batang babae ay nakinig sa buong pag-uusap. Pinagsasama ang 2 at 2, kalaunan ay pinagsama nila ang puzzle. Talagang si Gerald ang nagpaalam sa kanya tungkol sa pagdukot. Ang bobo Gerald na yan. Alam niyang inagaw tayo ngunit wala siyang nagawa tungkol dito. Panipi, kung hindi siya tinawag ng pinsan ni Noemi, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyari sa amin? Sesekailan ko siya hanggang sa mamatay sa sandaling bumalik tayo sa kolehiyo. Napangiwi si Cassandra sa ilalim ng kanyang paghinga. Bigla na lang humirit si Felicity sa sakit. Para bang nasaktan niya ang sarili niya kahit papaano. Nakagat ang ibabang labi sa sakit, iginalaw ni Felicity ang kanyang kamay sa ilalim niya upang hanapin ang anumang nakasakit sa kanyang puwitan. Nilabas niya ang isang maliit na Amerikana na mayroong telepono. Sa loob nito, humihingi ako ng pasensya mister, hindi sinasadyang naupo ako sa iyong damit. Humihingi ng paumanhin si Felicity. Pamilyar ang quote na ito. Tumagal ito sa kanya, ngunit nang mapagtanto niya kung kanino ito pag-aari, natigilan si Felicity. Kabanata 323. Panipi tuldok. Hindi ba ito ang quote na binili ko para kay Gerald? Kosiga, natanong ni Felicity, isang malinaw na pagkalito sa kanyang boses. Walang duda tungkol dito. Tiyak na ang quote na binili niya para sa kanya sa mall nitong hapon. Sigurado ka ba Felicity? Tanong ni Cassandra, natigilan sa kanyang habol. Kinuha niya ang Amerikana sa kanya upang tingnan ito mismo, at totoo ito. Ito talaga ang eksaktong parehong Amerikana. Paano ito nangyari? Bakit ang kanyang Amerikana ay nasa partikular na Maybach? Parehas ang iniisip ng mga batang babae, ang kanilang pagkalito ay sumasalamin sa kanilang mga mata habang papalitan silang nakatingin kay Leopold na nagmamaneho pa rin. Si Leopold, sa kauna-unahang pagkakataon mula nang makilala ang mga batang babae, ay nagsimulang umikot ng bahagya. Partikular na inutusan siya ni G. Crawford na ilihim ang kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, sa pag-unlad ng pag-uusap ng mga batang babae, ang mga bagay ay naging mahirap para sa kanya ng napakabilis. Quote ko yan. Kadalasan ay iniiwan ko lamang ito sa upuan ng pasahero, pagsisinungaling ni Leopold. Nagkatinginan sina Felicity at Cassandra. Duda nila ang inaangkin ni Leopold sapagkat ang Amerikana ay tiyak na mukhang nagkakahalaga ng mas mababa sa 100 pera. Habang si Gerald ay karaniwang nagsusuot ng mga coats na umaabot sa humigit kumulang na $300, si Leopold ay mas malamang na maging may-ari ng Amerikana. Ito ay dahil ang Amerikana na kasalukuyang isinusuot ni Leopold ay malamang na nagkakahalaga ng hindi bababa sa $5,000. Diyos, naroon ba si Gerald sa kotseng ito bago sila? Naisip ng mga batang babae sa kanilang sarili, gulat na gulat. Akin talaga ito, hindi na kailangang mag-isip-isip. Nagsusuot ako ng casual na damit din alam mo. Sabi ni Leopold na may kaunting kilig sa boses. Alam niyang hindi nila binibili ang kanyang kwento. Ang isang taong may kasalanan ay karaniwang nagsisimulang magsalita ng higit pa. Kilala ito ni Cassandra bilang isang katotohanan. Hindi rin siya pinaniwalaan ni Felicity. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa Amerikana at inilabas ang telepono. Ito ang sumakit sa kanyang puwitan kanina. Hindi ba ito ang telepono ni Gerald? Tanong niya, natigilan, habang pinagmamasdan ng pamilyar na telepono. Patanjin ako. Pasigaw na sabi ni Felicity, medyo nanginginig ang kanyang mga kamay. Bago niya ito agawin para sa sarili, inagaw ito ni Ivan mula sa kamay ni Felicity. Totoo iyon. Napaisip si Ivan sa sarili. Ginoo, si Crawford ay dapat nakalimutan ng tungkol sa kanyang Amerikana at telepono kanina habang siya ay nagmamadali pabalik. Pagtapos ni Leopold sa kanyang isipan. Ngunit si Leopold ay hindi madaling sumuko sa pressure. Hindi mahalaga kung magkano ang tinanong ng mga batang babae.
Pagkatapos ng puntong iyon, nanatili siyang tahimik at tumanggi na. Sabihin kahit ano, nakumpleto ang kanyang misyon sa sandaling bumalik sila sa kolehiyo. Matapos ihulog ang mga ito, agad siyang nagmaneho. Kaya, tagapayo, totoo ba ito? Si Gerald ba talaga ang nagligtas sa atin? Bakit pa nasa kotse ang kanyang Amerikana at telepono? Kung iisipin, siya ang unang nakakaalam na dinakip din kami. Sigaw ni Ivan na halos maiyak na. Ang kanyang nerbiyos ay ginagarantiyahan habang si Ivan ay laging kinundi na si Gerald. Kung darating man sa isang araw kung saan siya naging mas makapangyarihan kaysa sa kanya, tiyak na makakaramdam siya ng labis na pagkabalisa. Namutla ang mukha ni Felicity gayunpaman isinasaalang-alang niya. Ang iniisip, kung ganoon ang nangyari, ano ang totoong pagkatao ni Gerald? Maaari ba talaga siyang si G. Crawford? O kahit na, ordinaryong tao? Napaisip si Felicity sa sarili, medyo nanginginig. Tama na yan. Itigil ang paglalaro ng hulaan na laro at kalmayan ang inyong sarili sandali. Ang Amerikana at telepono ay maaaring pareho sa kay Gerald, ngunit gaano tayo katiyakan na siya talaga? Ang isa pang posibilidad na si Gerald ay maaaring sumakay ng kotse sandali. Matapos niyang sabihin sa pulisya tungkol sa amin. Dahil kailangan ng pulisya na sikreto ang pagkakakilanlan ng impormante. Pinapunta nila si Gerald sa isang ligtas na lugar bago lumapit upang iligtas kami. Hindi ba lohikal din ang mga paliwanag na iyon? Panipi. Ipinaliwanag ni Cassandra ang kanyang mga teorya sa isang nanginginig, ngunit may sapat na tinig. Naranasan niya ang isang katulad na kabadati. Sa katunayan, si Cassandra ay marahil ang pinaka-kinakabahan sa mga batang babae. Sa sandaling iyon, dahil alam niyang hiniram ni Gerald ang kanyang power bank bago naiwan ito sa isang Rolls Royce. Ngayon ang parehong Amerikana at ang kanyang telepono ay naiwan sa Maybach. Masyado lamang itong isang pag-uugali ng pagkakataon. Ano pa, si Gerald ang unang naghihinala na mayroong mali sa parehong insidente. Sa ngayon, ang isipan ni Cassandra ay aktibong tumanggi na iugnay ang mga suliranin ng magkasama. Tama na yan. Paano naman pupunta kami sa dorm ni Gerald at tanungin siya tungkol dito ng personal? Tatanungin namin siya kung anong nangyari ngayon. Panipi, sabi ulit ni Cassandra. Ayos lang. Kung kasama namin ang aming mga telepono, maaari naming tawagan si Gerald. Nag-react agad si Ivan. Sinubukan ko. Hindi ito gagana dahil patay na ang telepono at patay na ang baterya. Bum-ontong hininga si Felicity habang nakataas ang kanyang mga kamay sa hangin upang ipakita ang kanyang pagbitiw sa ideya. Gayunpaman, maaari pa rin naming kunin ang Amerikana at telepono kasama namin upang ibalik ang mga ito sa kanya kapag nakilala natin siya sa paglaon. Inaasahan na masagot ang lahat ng aming mga katanungan. Panipi, bumalik sa dormitory ng mga lalaki, hinubad ni Gerald ang kanyang damit, naiwan lamang ang isang pares ng shorts bago siya humiga sa kanyang kama. Bigla na lang bumukas ang pinto ng dorm ng malakas na putok. Sumunod ang isang sigaw makalipas ang ilang sandali. Si Harper iyon habang tumatakbo upang maghanap ng metatago. Ang kanyang damit na panloob mula sa simpleng pananaw. Counselor Felicity, ano ang ginagawa mo dito sa mundo? Panipi, Kabanata 324. Inulit ni Harper ang kanyang tanong, ang boses nito ay puno ng pagkabalisa. Gayunpaman, simpleng hindi siya pinansin ni Ivan at naglakad papunta sa kama ni Gerald. Bumangon ka agad, Gerald. Pang-iinis niya. Pagkatapos ay hinailan niya ang kumot ni Gerald sa kanya ng hindi nag-aalala na isaalang-alang kung ano ang mayroon siya sa sandaling ito. Kapag siya ay nasa malinaw na pagtingin, siya mula sa kama ng walang ingat. Anong ginagawa mo? Humikbi si Gerald habang gumagalaw ang kanyang mga kamay upang takpan ang kanyang crotch. Ang mga babaeng ito ay nakakatakot. Ngunit sa halip na sagutin ang kanyang katanungan, nagsimula lang si Ivan na pag-usisa ang kanyang mga gamit. Hindi masyadong kalayuan, ang magkabilang mga kamay ni Cassandra at Felicity ay nakakrus habang pinapanood ang eksenang naglalaro. Pasimpleng, nagtago sa isang sulok si Noemi. Tagapayo, Felicity, nahanap ko ang coat at phone niya rito. Sigaw ni Ivan habang hinahawakan ang dalawang item para makita nila.
Natulala lahat ng mga babae. Pareho ang iniisip ng lahat. Kaya hindi naman si Gerald ang lahat. Naramdaman nila ang paghuhugas sa kanila na para bang sila ay mga bilanggo na napalaya lamang makalipas ang maraming taon. Lalo na ito ang kaso para kay Cassandra na nakaramdam ng halos labis na kaligayahan. Natutuwa ako na hindi siya iyon. Matapos mapakalma ang kanilang sarili, hindi nagtagal ay napagtanto nila na ang lahat ng mga kalalakihan sa dormitoryo ay gulat na nakatitig sa kanila. Umubo si Cassandra bago malinis ang kanyang lalamunan. Tinanong niya pagkatapos, Gerald, pagkatapos mong makatanggap ng isang tawag mula kay Noemi na humihingi ng tulong, saan ka mismo nagpunta? At ano ang ginagawa mo sa oras na iyon? Panipi, well, kinakabahan ako syempre, at gusto kong tawagan ang pulis. Bago ako magawa, nagpadala ng mensahe sa akin si Zailina na nagtanong sa akin kung nasaan si Naomi at sinabi ko sa kanya ang alam ko. Agad siyang nag-ayos para sa ilang mga tao upang iligtas ka. Natutuwa akong makita na lahat kayo ay ligtas at maayos, sabi ni Gerald na may ngiti sa labi. Mukhang pinukpok mo ang kuko sa ulo, counselor. Napakaraming para sa sobrang pag-iisip ng mas maaga. Iniligtas talaga kami ng pinsan ni Noemi. Sigaw ni Ivan na tuwang-tuwa. At bakit hindi ka nagsusuot ng pijama kapag natutulog ka? Nakasusuklam. Matapos hatulan si Gerald ng huling pagkakataon, sa wakas ay handa nang umalis ang mga kababaihan. Gayunman, nanatili sandali si Noemi upang ipaliwanag kay Gerald ang tungkol sa mga insidente na nangyari. Hindi mapigilan ni Gerald na mapangiti ng mapait. Isalamat sa Diyos. Mabilis akong nag-react, naisip ni Gerald sa sarili. Ang totoo ay labis siyang kinabahan sa buong misyon ng pagliligtas. Pawis na pawis siya kaya't hinubad niya ang kanyang Amerikana sa kotse. Bago dumating ang limousine, ginugol niya ang bawat segundo na kinakabahan sa pagmamasid sa mga batang babae sa kanilang pag-alis. Sa gusali, ginawa niya ito sa pamamagitan ng kanyang laptop na may access sa isang surveillance camera. Sa sandaling talagang nakapasok siya sa limousine, ang kanyang mga mata ay nakadikit pa rin sa monitor ng laptop. Inabot siya ng ilang sandali, ngunit kalaunan ay napagtanto niya na ang kanyang Amerikana at telepono ay nasa dating kotse pa rin. Sa kanyang isipan, alam ni Gerald na tiyak na malalantad ang kanyang pagkatao kung hindi siya mabilis na kumilos. Sa simula ng oras, isang ideya ang dumating sa kanya. Agad siyang umalis upang kumuha ng katulad na telepono at jacket. Gayunpaman, maaasahan lamang niya na ang baterya sa kanyang lumang telepono ay namatay ng mabilis upang ang telepono ay patayin ng mag-isa. Kung may tumawag bago namatay ang telepono, tapos na ang lahat. Sa kabutihang palad, tila namatay ang telepono bago nila siya tinawag. Upang maging ligtas, kinansela pa ni Gerald ang kanyang numero sa huling minuto upang ang telepono ay hindi na makatanggap ng anumang mga signal ng pagtawag. Mula sa puntong iyon, kakailanganin ni Gerald na makipag-ugnay sa mga kababaihan bukod kay Noemi. Walang dahilan para mailantad ko ang aking pagkakakilanlan sa kanila. Ang gabi ay naging isang nababalisa sa isang kaganapan, ngunit sa paano man ay nagawa nilang mapuno ang lahat ng panganib sa oras. Sa wakas ay oras na upang makakuha ng isang nararapat na pahinga. Makalipas ang ilang oras, dumating ang Sabado ng umaga. 10:00 na ng umaga at si Gerald ay nagbabago sa kanyang dorm. Sa labas ng asol, tumawag sa kanya si Noemi. Bagaman kinansela niya ang kanyang numero noong gabi, sinabi ni Gerald kay Zack na tumulong na muling irehistro ang kanyang numero sa kanyang ID bago siya matulog. Ito ay hindi eksaktong isang mahirap na gawain. Kaninang umaga, nagpunta si Gerald sa service hall upang kunin ang kanyang bagong contact number card. Magandang umaga, Gerald. Ang pinsan ko ay bumisita ngayon at pagkatapos ng kaguluhan kahapon, pinaplano niyang magsagawa ng isang kapistahan para sa isang mesa sa isang restoran na malapit sa aming kolehiyo. Utang ako sa iyo para sa iyong tulong kahapon. Halika, maaari ka ring ayusin ng pinsan ko ng trabaho para sa iyo. Si Harper at ang iba pa ay malayang dumalo din. Panipi, papasa na yata ako, tsaka halos hindi ako tumulong, sabi ni Gerald, na mapait na ngiti sa labi. Mabuti pang dumating ka kaagad, Gerald.
Kung hindi man, pupunta ako sa iyong dorm upang maimbitahan ka ng personal. Sa isang seryosong tala, nais talaga ng aking pinsan na ipahayag ang kanyang pasasalamat sa iyo. Panipi, well, sige, malapit na tayo. Hindi mapigilan ni Gerald na tanggihan ang paanyaya ni Noemi. Sa totoo lang, tinulungan niya talaga sila. Mabuti na magpakasawa sa kanyang sarili ng isang simpleng pagkain na ganito tuwing minsan. Ang problema ay hindi nakikipagtagpo kay Noemi. Pasimpleng, nagdadalawang isip si Gerald na makipagkita sa kanyang pinsan. Kabanata 325. Nang dumating sina Gerald, Harper, at ilan pa sa restaurant. Nandoon na si Noemi kasama ang pinsan niyang si Zailina. Naroon din sina Cassandra, Felicity, at Yvonne. Ang pag-upo sa tabi ni Zailina ay isang binata na nasa edad na 20s. Nakasuot siya ng suit at gawa sa katad ang kanyang sapatos. Mukha kasing pambabae si Zailina. Siya ay isa sa mga mas kapansin-pansin na tao sa lipunan at mayroon siyang mga koneksyon sa lipunan sa buong lugar. Sina Gerald, Harper, at marami pang iba ay kilala si Zailina dahil sa kanyang mga koneksyon sa lipunan sa kanila. Gayunpaman, ito ay nagbigay sa kanila ng kaalaman na si Zailina ay talagang isang mayabang na tao. Tinulungan lang niya si Gerald at ang ilan pa na makahanap ng mga part-time na trabaho dahil kaibigan nila si Noemi. Kung hindi man, hindi niya sana siya binetukan ng eyelid sa kanila. Halika, umupo ka. Lahat kayo, sabi ni Zailina sa isang malambing na boses. Sumunod naman si Gerald. Ano ang isang nakakatakot na kadena ng mga kaganapan, kagabi? Ay, magkakaroon kami ng toast ng kaunti, ngunit bago iyon, nais kung ipakilala ang isang tao sa inyong lahat. Ang lalaking ito ay si Brian Merrill, at naging kaibigan ko siya pabalik sa high school. Siya ang pinuno ng pangkat ng pagsisiyasat ng kriminal sa Mayberry at siya din ang tumawag ako para sa tulong kahapon. Panipi, masaya akong makilala Brian. Maraming salamat sa pagligtas sa amin, sabi ni Yvonne. Matapos mapagtanto kung sino si Brian, hindi mapigilan ni Yvonne na humanga sa kanya. Walang anuman, ginagawa ko lang ang trabaho ko. Sa totoo lang, dapat ay nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Matapos mahuli ang mga pinaghihinalaan kahapon, nakilala namin ang isang mas malaking kasong kriminal na sangkot sila. Kung hindi dahil sa iyo, maaaring hindi namin nakuha ang pagkakataong ibagsak ang isang makapangyarihang tao tulad ni Jake. Ngumiti si Brian matapos ang kanyang pangungusap. Tingnan mo kung gaano siya kagaling magsalita, Noemi. Mag-toast. Tayo kasama ang nagligtas sa iyo. Panipi, nang makita na ang kanyang pinsan ay hindi maayos na reaksyon. Kinuha ito ni Zailina sa kanyang sariling mga kamay upang paalalahanan kaagad ang kanyang pinsan. Ay oo, bukod sa pagpapasalamat kay Brian, nais ko ring magpasalamat kay Geraldine. Kung hindi dahil sa kanya, maaaring hindi tayo na-save sa oras. Sabi ni Naomi, kung sabagay, kung hindi niya sinabi sa kanino man ang tungkol sa tawag, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa kanila? Ano ang ginagawa mo Naomi? Sinabi ko sa iyo na pasalamatan si Inspector Merrill, hindi si Gerald, sabi ni Zailina, na medyo hindi nasisiyahan. Tama si Zailina, ano ang ginawa ng kawawang iyon? Ilulunsad niya. Aniya ang isang ulat ng pulisya ngunit dapat ay nasindak siya upang gumawa ng anupaman. Kung hindi siya nag-message ni Zailina o tumawag kay Inspector Merrill, lahat tayo ay maaaring patay na. Ngayon, sabi ni Yvonne, pasimpleng umiling si Brian at tumawa. Well sinabi, kung may tatanggap ng aming pasasalamat, dapat sina Zailina at Inspector Merrill. Magkakaroon ako ng tsaa sa halip na alak, ngunit payagan akong mag-toast sa iyo. Dahil nabigo akong protektahan si Naomi at ang iba pa, iinom muna ako. Sabi ni Cassandra habang nakangiti. Malinaw na, wala siyang pakialam kay Gerald man lang. Habang nangyayari ang lahat ng ito, naramdaman ni Noemi na may isang bagay na naka-off. Napagtanto niya na hindi talaga lumitaw si Brian sa buong kanilang misyon sa pagsadyap noong nakaraang araw. Sa isa pang tala, malinaw na mas malakas din si Leopold kaysa kay Brian sa mga tuntunin ng parehong aura at lakas. Tiyak na may mali. Bilang karagdagan sa iyon,
naramdaman ni Naomi na medyo may sakit na marinig kung paano ang iba ay nagpatuloy sa pagbiro kay Gerald. Naomi, alam ko na medyo may magandang relasyon ka kay Gerald. Paano ito? Gagamitin ko ang aking mga koneksyon upang subukang maglanding trabaho sa kanya na may mga benepisyo. Isa na kasama ang endowment insurance, medical na seguro, kawalan ng trabaho, ng insurance na may kinalaman sa pinsala na nauugnay sa trabaho, at maging ang insurance sa panganganak. Sabi ni Zailina, ayaw niyang masyadong mapahiya ang pinsan niya. Totoo ba yan, pinsan? Paano ang tungkol sa isang trabaho sa lahat ng mga nakaraang seguro pati na rin ang mga pondo sa pabahay? Panipi, tanong ni Noemi, iyon ay magiging mahirap. Ang mga natitirang kumpanya lamang ang nagbibigay sa kanilang mga empleyado ng mga pondo ng pabahay sa mga panahong ito. Kasama kay Gerald, maaaring medyo mahirap na ayusin ang gayong kumpanya upang dalhin siya. Gayunpaman, susubukan ko ang aking makakaya. Sabi ni Zailina, bago umubo ng bahagya. Ito ay lubos na halata na siya ay hindi direktang sinasabi na Gerald ay malinaw na hindi gaanong kaya. Tama si Zailina, kung mapunta si Gerald sa isang natitirang kumpanya, marahil ay magiging hadlang lamang siya sa ibang mga empleyado. Sinabi ni Yvonne na hindi sinala ang kanyang mga salita. Totoo yan. Ang pinakamahusay na magagawa niya ay ang gawaing papel o maging isang trabahador sa opisina na binigyan ng kanyang karakter. Wala talaga siyang magagawa pa at kahit ang tagapayo ay sasang-ayon, sabi ni Felicity habang umiling, isang mapait na ngiti sa mukha nito. Naramdaman ni Gerald na kumukulo ang dugo niya nang marinig ang lahat ng mga panlalait. *8, nangyayari ito tuwing oras. Ito ay halos tulad ng kung nauubusan sila ng mga paksa upang sabihin kung hindi nila ako kinukot siya. Kudlit. Oo naman, ako ay isang matapat na lalaki bago ito, ngunit hindi. Iyon nangangahulugang bobo ako. Naging matapat lang ako dahil wala akong masyadong pera o kapangyarihan. Galit na nag-fume si Gerald sa katahimikan. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Sinulyapan ito upang makita kung sino ang tumatawag. Nakita niya na kapatid niya iyon. Tumayo siya saka lumayo sa kanila bago pumili. AY326AY. Ate, anong meron? Bro, busy ka ba? Ang isang mayordoma at ang ilan sa aking mga nasasakupan ay paparating na sa paliparan ng Mayberry sa lalong madaling panahon. Maaari ba kayong maghanap ng kukunin ang mga ito? Inayos ko ang ilang iba pang mga gawain para harapin ang kapwa Zack at Michael. Kakailanganin din nila ng isang puwang ng pamumuhay, kaya't mangyaring maghanap ng isa para sa kanila. Panipi, sige, walang problema, sabi ni Gerald habang tumango ito sa sarili. Ito talaga ang kauna-unahang pagkakataon na matagal nang nakikipag-ugnay si Gerald sa kanyang pamilya. Narinig niya ang pagngisi ng ate niya. Pupunta ako doon kinabukasan. Maaari tayong magkita. Magkakapatid lang. Ngumiti si Jessica matapos sabihin iyon. Namiss din siya ni Gerald. Matapos makipag-usap ng kaunti, sa wakas ay tumambay si Gerald. Dahil parehong busy sina Zack at Michael, mas makabubuting hindi sila abalahin ni Gerald. Sino ako maaaring magtalaga ng gawain? Napakamot siya sa likod ng kanyang ulo habang iniisip. Makalipas ang ilang sandali, nagpasya siyang umalis na lamang sa restaurant dahil nandyan pa rin sina Felicity at ang iba pa. Napagpasyahan niya na mas makabubuting kunin na lang natin sila, dahil sila ang mayordoma ng kanyang kapatid. Nodding sa sarili, muling pumasok sa restaurant at sinabi kay Noemi na busy siya, kaya diretso siyang umalis. Tila medyo abala si Gerald. Sarkastikong sabi ni Zailina. Malugod kung inanyayahan ka na kumain ngayon at inaangkin mong abala ka. How dare you? Naisip ni Zailina sa sarili. Sigurado akong napipilitan lang siya na narito, na kasing mahirap niya. Speaking of which, Brian, nakita namin kahapon ang isang gwapong lalaki na maputi ang buhok. Anong posisyon ang hawak niya? Tanong ni Yvonne sa sandaling iyon. Sa totoo lang, na-curious din ako. Patuloy mong pinag-uusapan ang tungkol sa isang gwapong taong puti ang buhok sa isang Maybach. Ngunit sa paghusga mula sa iyong paglalarawan, imposible na ang ganoong tao ay mula sa aming koponan ng pulisya, medyo na awkward.
Nasagot ni Brian. Ang mas narinig mula sa mga batang babae, mas naramdaman ni Brian na may isang bagay na naka-off. Tiyak na nagpatakbo ng malaking misyon ang koponan ng pulisya kagabi. Ang misyon ay sapat na malaki hanggang sa puntong may mga alingaw din na ang mga nakatataas mula sa lalawigan ay dumating upang siyasatin din. Sa panahon ng kaguluhan, nakatanggap si Brian ng isang tawag. Mula kay Zailina, sinasabing ang kanyang pinsan ay inagaw kasama ang 3 iba pang mga batang babae. Ang ulat ay halos kapareho sa kaso na kanilang hinawakan noong nakaraang gabi. Sinabi sa kanya ni Brian na huwag mag-alala at sinabi na ang pulisya ay agad nakikilos. Gayunpaman, sa oras na siya ay dumating sa lugar kasama ang kanyang malaking koponan, ang mga kriminal ay nahuli na. Ang mga hostage ay nailigtas pa, at matagal nang umalis sa eksena. Dahil sa kanyang ranggo, hindi siya pinayagan na tumingin ng napakalayo sa bagay na ito. Kakaiba sa kanya ang pagbabahagi ng pagkain na iyon dahil alam niyang wala siyang masyadong nagawa upang mailigtas sila. Ang alam niya sa ngayon, ay mayroong 2 pangkat ng mga tao na lumahok sa misyon ng pagliligtas ng mga batang babae. Naruroon lamang siya sa oras upang linisin ang gulo. Hindi siya mula sa koponan ng pulisya. Ipagpalagay ko na, tila imposible para sa isang pulis na magmaneho ng isang Maybach. Tugon ni Ivan, tuliro. Kaya kung ano ang sinasabi mo ay hindi ikaw ang nagligtas sa amin. Inspector Merrill, gulat na tanong ni Cassandra. Bakit? Napakahirap makarating sa ilalim ng maliit na bagay na ito. Sa teknikal na pagsasalita, hindi kami. Sa oras na nakarating kami sa eksena, na-save ka na. Umalis pa nga kayong mga babae sa puntong iyon. Paliwanag ni Brian habang nakangiti. Ibinabahagi lamang niya sa kanila ang ilang mga magaspang na detalye. Ang kailangan lang nilang malaman ay hindi niya talaga masyadong nagawa upang mailigtas sila. Kaya pagkatapos ng lahat ng pag-uusap na iyon, bumalik na tayo sa Square One. Sino ang eksaktong dumating upang iligtas tayo? Panipi, natulala ulit ang 4 na babae. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Felicity. Oo, sino ito? Magandang araw, miss. Bahagi ako ng serbisyo sa customer mula sa Rexsuit Flagship Store. Bumili ka ng suit sa amin kahapon. Gayunpaman, ang iyong kasintahan ay dumating kagabi upang bumili ng isa pa sa eksaktong parehong suit. Mayroon lamang kaming isang maliit na stock, ngunit pinilit niyang bilhin ito. Ang ilang mga suit na ang laki niya ay dumating na ngayon at iniisip namin kung nais niyang ipagpalit ang suit na binili kagabi para sa isang ito. Tinatawagan ka namin dahil nagmamadali siya kagabi. Hindi namin makuha ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnay. Panipi, boyfriend. Ang ibig mong sabihin Gerald. Hindi ko siya, boyfriend. Bakit bumili pa siya ng 2 suit? Pasiga na. Tanong ni Ivan, lubos na naguluhan. Narinig din ni Cassandra ang usapan at pantay na gulat. Nangangahulugan iyon. Ang suit na nakita namin sa silid ni Gerald kahapon ay hindi ang binili para sa kanya ni Felicity. Niloko niya tayo, ngunit bakit niya ginawa? Kaya, ang Amerikana na nakita namin sa kotse kagabi. Ang totoo ay sa kanya iyon. Panipi, nang walang babala, nagsisigaw si Cassandra. Kabanata 327. Si Gerald ba lahat? Si Cassandra ay walang nahanap na iba pang paliwanag, lalo na kapag nalink niya ang kaganapang ito sa naunang tungkol sa power bank. Kakaibang tao talaga si Gerald. Nabuhay siya ng napakatago ng buhay. Kung iisipin, si Gerald ang unang nalaman ng tungkol sa insidente. Noong ako ay unang dinala sa hotel. Dahil sa kanya, na-save ako sa tamang panahon. Kudlit, nakita ko rin ang power bank ni Gerald sa kotse ni Flynn. Ang parehong nangyari sa oras na ito. Si Gerald ang unang napagtanto na ang kasawian ay nangyari sa amin na humantong sa aming 4 na na-save sa simula ng panahon. Pati ang coat at phone ni Gerald ay nandoon din. Kudlit, sa una, tila si G. Crawford ang nag-oorganisa ng lahat ng ito, ngunit sa pagkakataong ito, ang pansin niya ay napunta kay Noemi. At kasalukuyang may magandang relasyon si Gerald kay Naomi. Daig pa niya ang vice-presidente ng Unyon ng Mag-aaral noong isang araw. Anong nangyari sa huli? Pag-isipan ito, ang kagawaran
ng kagawaran ay magalang kay Gerald. Kudlit, siya ay maruming mayaman ngayon at hindi namin alam kung paano o kailan ito nangyari. Ngunit ang pinakamahalaga, si Gerald ay nagbabahagi ng parehong apelyido kay G. Crawford. Diyos ko, kung si Gerald ay talagang G. Crawford, ang lahat ay may katuturan ngayon. Kudlit, namutla ang mukha ni Cassandra nang matapos ang atake ng saloobin. Kahit na si Felicity at ang iba pa ay nakakakuha ng parehong conclusion, naiwan silang ganap na namangha. Si Gerald ba talaga si G. Crawford? Saka ordinary man din ba siya? Tanong ni Felicity sa kaba at mahinang boses. Hindi ko alam, ngunit malamang na iyon ang kaso. Sabi ni Cassandra, mahina ang boses niya. Ngunit hindi tayo dapat kinabahan. Maaari naming obserbahan ng palihim si Gerald. Hanggang sa matiyak natin ang kanyang pagkakakilanlan. Maaari kaming magpasya kung ano ang gagawin tungkol dito. Sinabi ni Cassandra, sinusubukang kalmeyan ang sarili. Hindi pa namalayan sa kanya na magtatapos na siya sa pag-ibig kay Gerald. Ang pagkain ay naging isang kakaibang isa, kasama ang maraming mga batang babae na puno ng pagkabalisa. Samantala, nasa villa na si Gerald. Pinasimulan niya ang makina ng kanyang high-end limousine bago magmaneho upang kunin ang mayordoma ng kanyang kapatid at ang iba pang mga sakop. Narinig niya na ang kanyang pamilya ay nagpadala sa kanila, at na ang bawat isa sa kanila ay may mataas na pribilehiyong katayuan sa kanyang pamilya. Hindi pa nagsakay ng eroplano si Gerald noon, kaya't hindi niya alam kung ano ang hitsura ng isang gate ng pagdating sa paliparan. Kailangan ba niyang mag-sign up at maghintay sa gate ng pagdating? Ipinarode niya ang limousine sa labas lamang ng gate ng pagdating. Hindi niya talaga may park ang kanyang limousine kahit saan pa. Nagpadala siya ng isang mensahe sa mayordoma sa pamamagitan ng contact number na ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid. Naglalaman ito ng numero ng plaka ng kotse. Hindi masyadong nagtagal, nagsimulang magsisi si Gerald doon sa paradahan. Maraming mga kabataan, lalo na ang mga batang babae, ay gumagawa ng kanyang limousine. Ang ilan ay kumuha pa ng mga litrato ng pangkat kasama nito. Nakaupo sa kanyang kotse, naramdaman ni Gerald na labis na hindi mapalagay at alanganin. Habang nangyayari ito, isang pangkat ng 4 ang lumakad sa mga pintuang pagdating. Hindi mo sinabi na magpapadala si G. Crawford ng isang tao na susando sa amin. Nasaan na siya? Tanong ng isang babaeng boses. Isang mabait na matandang may puting buhok ang nanguna. Kasunod sa likuran, ay isang bata at buhay na batang babae. Na tila 18 o 19 na edad. Kahit nasa likod, ay isang pares ng kambal. Ang magkapatid ay tila nasa edad 30 at pareho silang nagsusuot ng suit. Gayunpaman, kahit na hindi ganap na nabura ang katotohanan. Pareho silang mukhang malakas at mabangis. Ang dalawa ay tila kumilos bilang mga tanod para sa lolo at sa kanyang apong babae. Oo, magpapadala si G. Crawford ng isang tao dito upang kunin kami. Ngayon ko lang natanggap ang plate number ng sasakyan. Drake, Tyson, tingnan mo kung narito ang pagsakay natin. Panipi, kaagad, G. Kendall. Ang dalawang bantay pagkatapos ay nagsimulang tumingin sa paligid. Lolo, nagsagawa ako ng pagsasaliksik, at tila ang pagkain dito ay mas espesyal. Tama ba kung susubukan ko ang ilan para sa aking sarili sa paglaon? Tanong ng dalaga. Mas lumitaw siya sa makulit. Napanig habang nakikiusap siya sa kanyang lolo. Kami ay mananatili sa Mayberry para sa isang sandali pa rin. Maaari mong kainin ang anumang gusto mo. Panipi. Habang tinatapos niya ang kanyang sentensya, bumalik ang magkakapatid. Natagpuan nila ang limousine. Nang makarating sila doon, nandoon si Gerald na naghihintay sa kanila. Nang lalabas na sana si Gerald sa sasakyan upang magpakilala, narinig niya ang pagsasalita ng dalaga. Sabihin mo lolo, napakagwapo ba ni G. Crawford? Si Miss Crawford ay isang kaakit-akit na ginang, siguradong gwapo siya sa ganda. Panipi. Narinig iyon, medyo nahihiya si Gerald na magpakilala. Kabanata 328. Ginoo, si Crawford talaga, sobrang gwapo. Gayunpaman, hindi mo dapat sabihin ang ganoong kalokohan kapag nakilala mo si G.
Crawford mamaya, Dorothy. Kontrolin din ang iyong pagiging pantal. Maaaring sambahin at sirain ka ni Miss Crawford, ngunit, paano kung hindi mo sinasadya na magalit siya sa iyo? Baka hindi, kita matulungan nun. Alam mo kung gaano kalaki ang ulo mo. Panipi, ayos lang. Alam mo, tinanong ko ang paligid at nalaman na kahit na si G. Crawford ay isang taong nakalaan, siya ay isang masamang tao sa loob. Mukha siyang maraming asawa. Inilabas ng dalaga ang dila nito bago ngumisi. Ang sanggit mong babae, sinasampal kita kung sinabi mo ulit. Saan mo narinig iyon? Panipi, totoo iyon. Halos lahat ng mga kabataan na naninirahan sa North Bay ay pinag-uusapan ito. Narinig ko rin na siya ay isang promiscuous na lalaki na nagbuntis dito. Sinasabing ang sinumang makasakit sa kanya ay mabubuntis kaya takot ako sa kanya. Sabi ni Dorothy habang tinatapik ang tiyan. Nakikita ko na ang mga batang ignorante ay talagang tapos na. Paano nila ikinalat ang mga walang batayang chismis tungkol kay G. Crawford? Tunay na mapanghimagsik. Dorothy, sinabi sa akin ni Miss Crawford na si G. Crawford ay isang napakabait na tao. Ang mga batang iyon ay napapaniwala lamang na mga kumakalat na chismis, kalokohan, lahat ng ito. Mabuti na lang huminto ka sa pakikipag-usap sa kanila. Panipi, si Miss Crawford ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Papuri siya kahit anong gawin niya. Panipi, tama na yung malikot na babae. Manahimik ka, labis na galit na, sinabi ni G. Kendall. Noon nila napansin na nakatayo si Gerald sa likuran nila, namula ang mukha niya. Tahimik na siyang lumabas ng limousine at paikot. Ikot nito habang nag-uusap sila. Tiyak na hindi niya maipakilala ang kanyang sarili ngayon matapos marinig ang lahat ng sinabi niya. Ano at saan nagmula ang mga alingaw-ngaw na ito? Magandang araw kapatid. Humihingi ako ng paumanhin. Ang aking apo dito ay hindi masyadong nalalaman tungkol kay G. Crawford. Huwag mag-alala, wala siyang tunay na hangarin na kondenahin si G. Crawford. Maaari kang maging tsuper ni G. Crawford. Tanong ni G. Kendall habang nakangiti. Alam ng mayordoma na siya ay nasa ilalim ni G. Crawford at dahil si G. Crawford ay ang tagapagmana ng Crawfords, ang kanyang katayuan ay tiyak na mas mataas kaysa kay Jessica. Kahit na siya ay isang driver lamang ni G. Crawford, ang kanyang katayuan ay tiyak na hindi isang maliit. Sa sobrang lakas ng pagsasalita ni Dorothy, walang alinlangan na narinig ng tsuper ang bawat salita nito. Nakalulungkot, napakaraming tao sa pamilya ang nagtsismisan tungkol sa kanya. Ang ilan ay inaangkin na siya ay isang mapagpakumbaba at nakalaan na tao. Ang iba naman ay nagbahagi ng mga kwentong siya ay sa halip, isang promiscuous na tao. Habang maraming nandoon upang purihin siya, marami pang iba ang may sapat na katapangan upang bagyain siya. Hindi maiwasang maging tsismosa siya ng walang katapusan, lalo na't siya ang magiging tagapagmana ng makapangyarihang Crawfords. Hindi, ako, maagang natapos ni Gerald ang kanyang pangungusap, isang malambing na ngiti sa kanyang mukha. Narinig nga ni Gerald ang lahat ng sinabi ni Dorothy, at hindi niya maipakita ang kanyang sarili upang ibunyag ang kanyang totoong pagkatao. Inaangkin ng mga tao na binubuntis ko ang mga kababaihan na nasaktan sa akin, na para bang magagawa ko iyon. Kung iyon ang kaso, kung gayon ang lahat ng mga kababaihan sa Mayberry University ay mabubuntis na dahil lahat sila ay patuloy na kinukutya. Ako, kudlid. Ang mga bagay ay tiyak na magiging mahirap kung sasabihin niya sa kanila kung sino talaga siya sa puntong ito. Habang iniisip niya sa sarili, sumigaw ang dalagita, mabuti. Dahil driver ka niya, dapat pamilyar ka sa lugar na ito. Dalhin mo ako sa isang lugar na naghahain ng espesyal na pagkain sa Mayberry. Dahil kanina ka pa narito, dapat mong tiyak na malaman kung saan ang pinakamagandang pagkain, tama ba? Tuwang-tuwa na tanong ni Dorothy. Siyempre, sa totoo lang, hindi talaga natamasa ni Gerald ang anuman sa mga espesyal na pagkain sa Mayberry. Tiyak na hindi niya kayang bayaran ang alinman sa mga pagkain dito sa nakaraan. Tumawa si Dorothy sa glee. Tapos ayos na, dalhin mo ako ngayon. Sumigaw siya. Tama na, Dorothy.
Tigilan na ang pag-arte ng walang kadali. Kung dadalhin ka ng driver ng pangangaso ng pagkain, sino ang magmo-drive ng kotse? Sinabi ni G. Kendall, isang bagsak na ngiti sa kanyang mukha. Manalo ka, kasama na sina Drake at Tyson, lolo. Ang tagal kong inaabangan ang araw na ito. Mangyaring hayaan ang driver na samahan ako. Tretuhin ko ngayon. Panipi, mangyaring sumang-ayon sana. Kung hindi mo sasabihin ko kay G. Crawford ang bawat solong bulong-bulungan na. Narinig ko tungkol sa kanya sa sandaling magkita kami. Tapos, sasabihin ko sa kanya na mabuntis din ako. Manalo, sigaw ni Dorothy. Bumantong hininga si G. Kendall. Ang kanyang apo na babae ay hindi mapigilan. Umiling siya, ngumiti siya habang sinasabi. Sumuko ako, little kapatid, paano ito? Dapat ay makahanap tayo ng Wayfair Mountain Entertainment mula sa kinalalagyan natin. Ngayon, pupunta kami sa aming sarili. Samantala, maaari mo bang samahan ang aking apo at dalhin siya sa isang lugar na masaya? Ipapaliwanag ko ang sitwasyon kay G. Crawford ng personal. Mamaya, panipi, kaya ko yan, sabi ni Gerald habang kinakamot ang likod ng kanyang ulo. Bumantong hininga siya sa loob. Noong una, nais niyang makipagtagpo ng maayos sa mga tao mula sa kanyang pamilya. Sa kasamaang palad, hindi iyon mangyayari, nakikita kung gaano kahirap ang kanyang reputasyon at imahe sa kanila. Sinasabi mo na makikilala mo ako, ngunit ilalabas ko si Dorothy sa pangangaso ng pagkain. Sino ang eksaktong makakasalubong mo? Kudlit, masyado na itong nakakulong, maaari ko ring ibunyag ang aking pagkakakilanlan ngayon. Sa totoo lang G. Kendall, ako, siya ito. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng isang babaeng boses sa labas ng paliparan. Ito ay tulad ng boses ng isang tao na sa wakas ay natagpuan ng isang tao na hinahanap nila pagkatapos ng mahabang pagsubok. Liara, sino iyon? Manalo ka, G. Rai, siya ang pumalo sa akin ni Aiden. Siya ang dahilan kung bakit ako pinapasok sa ospital. Sinabi mong, maghihiganti ka para sa akin pagkatapos mong bumalik sa aming bayan. Narito siya ngayon. Sigaw ni Liara na tuwang-tuwa, ang kanyang mga mata ay halos namumula at dugo. Sa likuran niya, ay isang pangkat ng mga nababagay na bodyguard. Mayroong maraming marangyang itim na mga kotse ng Mercedes Benz na nakapark din sa pagbubukas ng exit. Nakatayo sa tabi mismo niya ay isang lalaking nakasuot ng isang pares ng salaming pang-araw. Isang lalaki na nakakuha ng pansin ng walang katapusang bilang ng mga batang babae. Ito ay walang iba, kundi si William D. Manit. Sigurado ka bang iyon ang lalaking Liara? Panipi. Pagkatapos ay itinapon ni William ang kanyang salaming pang-araw. Sa gilid, malamig na nakatingin kay Gerald. Kabanata 329. Palibutan ang mga ito ng sabay-sabay. Habang tumahol si William sa kanyang order at winagiwi ang kanyang kamay, 10 tanod ang agad na sumugod sa kanila. Si Gerald at ang 4 na iba pa ay napalibutan na. Sa likuran ni William, nakatayo ang isang matipunong mukhang lalaki. Tumingin siya sa halos 30 at nagsusuot din ng isang pares ng salaming pang-araw. Hanggang sa puntong ito, wala siyang sinabi kahit isang salita. Ang kanyang mga braso ay nakakrus at halos kalahati ng kanyang mukha ay tila nakaranas ng matinding mga galos sa pagkasunog. Siya ay tumingin sa halip na kakahiya upang maging matapat, at siya ay lumitaw na maging personal na bodyguard ni William. Manalo ka, ang mga kaaway ay laging nakasalalay na magkita muli. Ilang araw lang ang nakakaraan kaya sigurado akong hindi mo pa nakikita ang pagdating nito. Sigaw ni Liara habang nakakapit sa braso ni William at dahan daw ang nagsimulang maglakad papunta sa kanila. Ang kanyang mga mata ay napuno ng galit at kung ang isang tao ay maaaring pumatay ng isang tao na may malamig na mga titig, tiyak na patay na si Gerald ngayon. Si Liara, para sa isa, ay nais na totoo iyon. Nais niyang pahirapan at patayin si Gerald gamit ang kanyang sariling mga kamay. Mula sa isang murang edad, siya ay nasira na bulok ng lahat sa kanyang paligid, ni hindi pa siya natatamaan dati. Ito ay naging isang maputok na suntok sa kanyang pagmamataas. Nang siya ay binugbog sa harap ng iba pa noong isang araw.
Siya ay masyadong nahihiya upang sabihin sa iba tungkol dito. Ngunit nawala sa kanya ang kontrol sa kanyang pantog sa restaurant. Noong isang araw at basa ang sarili. Ito ay lampas sa kahihiyan para sa kanya, at ang lahat ay dahil sa B***. Starred na ito. Kaya binugbog mo ang babae ko, ha? Ikaw ay B** starred. Sisiguraduhin kong harapin mo ang mga kahihinatnan ngayon. Basagin mo muna ang mga paa at kamay niya. Masisira natin ang natitirang pamilya niya sa paglaon. Utos ni William. Matapos ang nangyari noong isang araw, bumalik si William sa country upang makapagpahinga sa loob ng ilang araw. Gayunpaman, natagpuan niya ang kanyang sarili na nagmamadali. Pabalik sa Mayberry matapos marinig na ang kanyang kasintahan ay binugbog. Para sa mga naglakas loob na mapahamak si William, ang parusahan lamang ang nag-iisa ay isang pagpapala. Kadalasan, titiyakin ni William na ang buong linya ng pamilya ng nagkasala ay nagdurusa rin. Sa paningin ni William, ang pamilya ni Gerald ay hindi pagagamutan ng iba. Kaagad pagkatapos ng kanyang utos, sumugod ang dalawang tanod at tinangkal na hawakan ang balikat ni Gerald. Bago pa nila ito magawa, naramdaman ni Gerald ang isang bagzo ng hangin sa likuran niya. Sa isang segundo ng split, ang dalawang tanod ay itinapon sa lupa. Nang madali tulad ng dalawang sako ng patatas, si Drake at Tyson ay nakatayo sa likuran ni Gerald sa buong oras na ito at ngayon ay kapwa sila umusad. Napakabilis ng kanilang kilos na halos hindi napansin ni Gerald na gumalaw sila upang itulak ang mga gwardya. Paimpol na ngumiti si G. Kendall habang pinapanood ang eksenang naglalaro sa harap niya. Napatingin siya kay Gerald at bumantong hininga. Little kapatid, ito ba ang iyong mga kaaway? Tumango si Gerald, may ngiting namumuo sa mukha niya. Oo, mayroon kaming ilang mga salungatan bago, sinabi niya bago. Nagsimulang tumawa. Hindi na siya natatakot kina William at Liara. Ang iyong mga kaaway ay mga kaaway ni G. Crawford at ang kanyang mga kaaway ay atin. Drake, Tyson, iiwan namin sila sa iyo. Sabi ni G. Kendall habang nakangiti habang tumango. Si Dorothy ay nakatayo sa tabi ni G. Kendall at ngumiti rin siya. Ay, isang tretuhin. Napakalipas ng mahabang panahon mula nang hindi ko nakita sina Drake at Tyson na nakikipag-away. Sigaw ni Dorothy na tuwang-tuwa. Pareho silang mukhang malakas, sabi ni Gerald habang pinagmamasdan ang kanilang mga paninindigan sa martial arts. Hindi niya maiwasang masiyahan na mayroon siyang mga napakalakas na bodyguard sa ilalim niya. Siyempre sila, pareho silang sergeant majors na may mahusay na reputasyon sa panahon ng kanilang panahon sa hukbo. Alam mo, kung sasabihin mo ang pangalan ni Drake sa mga gangsters na naninirahan sa ibang bansa, magsisimula silang manginig sa takot. Panipi, sabi ni Dorothy na smugly. Pareho silang may utang sa mga Crawfords. Pagkaalis nila sa hukbo, nagsumikap sila para sa kanila. Tulad ng iniutos sa kanila ng master, na iwanan si Miss Crawford, makikinig lang sila kay G. Crawford. Mula ngayon, paliwanag ni G. Kendall, nanlaki ang mga mata ni Gerald. Kaya maliwanag na ang kanyang pamilya ay nagpadala ng dalawang sergeant majors upang maging kanyang mga tanod. Nauna niyang naisip na kapwa Flynn at Leopold ay may kakaibang kakayahan na. Nagulat ito sa kanya nang makita na ang parehong Drake at Tyson ay mas malakas kaysa sa kanila. Ang kanilang mga ekspresyon ay bahagyang nagbago kahit kanino. At kung ilan ang kalaban nila, ang bawat suntok at sipa ay kinakalkula at maaari nilang hampasin ng madali ang mga mahina laban sa kalaban. Sa isang iglap lang ng mata, lahat ng mga bodyguard ni William ay nakalatag sa lupa. Ano? Habang sina William at Liara ay smug sa simula, nawalan sila ng mga salita ngayon. Ang dalawang ito ay orihinal na bodyguard ng tatay. Sila ay bihasang mga propesyonal, iyon ang sigurado naisip ni Gerald sa kanyang sarili na may pagkamangha. Kabanata 330, tumagal ng mas mababa sa 10 segundo para tuluyang mailabas ng kambal ang 10 gwardya. Paano ito naging posible? Kaya't napagpasyahan mong guluhin ang mga Crawfords. Kulang. Kasabait, anak. Talunin natin ang ilang mga kahulugan sa iyo. Sabi ng kambal na magkasabay habang naglalakad palapit kay William.
Malamig na mga ngiti sa kanilang mga mukha. Man it. Carl, kunin sila. Siguraduhin na hindi sila makatayo. Pagkatapos mong gawin sa kanila. Panipi, nagulat si William. Sa una, naisip niya na ang paghihiganti para sa kanyang babae ay magiging isang madaling gawain. Ang kailangan lang niyang gawin ay mapintasan ng kanyang mga bantay si Gerald. Hindi niya akalain na magkakaroon ng dalubhasang mga bodyguard si Gerald. Napilitan siya ngayon na mag-order ng kanyang trump card upang makagalaw. Si Carl ang tanod na nakatayo sa likuran ni William sa lahat ng oras na ito, kahit na mukhang nakasisindak siya sa lahat ng matinding scars sa mukha niya, nagsimula siyang manginig nang makita niya si Drake at Tyson na papalapit. Hindi ito dahil sa takot, ngunit isang kakaibang damdamin sa kanyang puso na hindi niya mapigilan. Tumayo siya sa harap ni William. Maaari mo akong patayin, ngunit mangyaring hayaang umalis si G. Ray na hindi nasaktan, mahinahon na sinabi ni Carl. Sandaling tumigil sina Drake at Tyson sa pagsulong ng sandali at nagkatinginan bago muling itinuon ang tingin kay Carl. Man it. Hindi kita hiniling na ibigay mo ang iyong sarili upang mamatay. Talunin mo na sila, ikaw ay nakatatakot na tao. Gaano ka manggahas na suwayan ako, panipi. Sa sandaling iyon, narinig ang isang malakas na malakas. Direktang sinuntok ni William sa pisngi si Carl. Hindi pa naglakas loob si Carl na umiwas at ang kanto ng kanyang labi ay nagsimulang damyugo. Sayang ang puwang. Walang silbi. Sigaw ni Liara bago niya sinampal sa kabilang pisngi si Carl. Ang kulit mo. Inutusan ka namin na ipaghiganti kami, huwag takpan para sa amin upang makatakas kami. Patuloy na galit si Liara sa kanyang isipan. Ginoo, Ray, Miss Liara, mangyaring umalis ka agad. I am no match for them, kalmadong sabi ulit ni Carl. Yan, hindi mo ba malakas ang iyong sarili? Sayang talaga na, itatabi ka ni tatay sa amin. Kapag bumalik kami, magsisimula ka nang magdala ng dustbin sa paligid mo araw-araw at saan ka man pumunta. Panipi, hindi kailanman napag-isipan kay William na si Carl ay madaling susuko ang kanyang sarili. Medyo kinakabahan na siya ngayon. Pagkatapos ay tinuro niya si Gerald at ang iba pa. Hoy starred, hindi ako handa ngayon. Kung ikaw ay sapat na nakabold, gumawa tayo ng appointment. Makikipagkumpetensya tayo sa isa't isa pagkatapos. Panipi, napansin ni William na parami ng parami ang mga tao sa paligid nila. Alam niya na siya ay mabubugbog o mapapahiya kung magpapatuloy siyang manatili dito nang mas matagal. Napansin ni Gerald na nakatingin sa kanya si G. Kendall. Alam ni Gerald na nangangahulugan ito na siya ang magpapasya. Sa pag-iisip tungkol dito, naintindihan niya ang proseso ng pag-iisip ni G. Kendall, dahil siya ay dapat na driver ni G. Crawford. Kung nagkakaproblema siya, ganoon din si G. Crawford. Kasalukuyan, siyang nagtataglay ng pinakamataas na posisyon upang magwakas. Oo naman. Maaari nating talakayin ang mga detalye ng aming laban sa paglaon. Maaari kang umalis, ngunit ang babae ay mananatili sa amin sa ngayon, sabi ni Gerald na may mahinang ngiti. Totoo na si Gerald ay karaniwang nag-iingat ng mababang profile. Ngunit hindi ito nangangahulugan na siya ay isang tanga. Pagkatapos ng lahat, nasaktan niya ang Rise at hindi niya ito maaalog ngayon. Napagpasyahan ni Gerald na mas mabuti na maibaba sila ng maaga upang hindi na sila magdulot ng karagdagang kaguluhan sa hinaharap. Si William ay isang taong umasa sa kapangyarihan ng kanyang pamilya. Kung wala ang Rise, siya ay isang ordinaryong tao lamang na walang mga merito. Ang pagsira sa kanya ay walang ibig sabihin. Kay Gerald, narinig ang panuntunan ni Gerald, nagsimulang kabahan si Liara. Ginoo, Ray. Huwag mo sana akong iwan sa kanila. Isama mo ako, panipi. Huwag kang mag-alala, Liara. Manatili lamang sa kanila sa ngayon. Maligtas kitang iligtas kaya't maghintay ka para sa akin ng matyaga. Nagmamadaling sabi ni William. Pagkatapos ay sumugod siya, papunta sa kanyang kotse, pinaandar ang mga makina, at umalis. Kaagad, wala man lang siyang pakialam sa kanyang tambak na walang malay na mga bodyguard na nakahiga sa lupa.
Tumango si Carl papunta kina Drake at Tyson ng magalang bago. Tumalikod upang maglakad papunta sa kanyang sasakyan. Frank Duncan. Parehong sumigaw sina Drake at Tyson kay Carl na papasok na lang. Sa kanyang kotse, bahagyang nanginig ang katawan ni Carl. Gayunpaman, nagkunwari, siyang hindi naririnig. *man. Magkatulad sila, kamukhang kamukha niya ang lalaki. Panipi, pasigaw na sabi ni Tyson, nakatingin pa rin ang tingin kay Carl. Oo, kahawig niya si Frank. Ang mga mata niyang iyon ay hindi nagbabago, ngunit bakit siya naging isang tanod para sa isang tao? Panipi, hindi ko alam, at malinaw na ayaw niyang makilala ang kanyang sarili sa amin. Pareho sa kanila ang patuloy na biniro siya sa mahinang boses. Pumasok si G. Kendall sa sandaling iyon. Tama na, pag-uusapan pa namin ang tungkol dito sa sandaling makarating kami sa villa. Panahon na nang magkakilala kami ni G. Crawford, Drake, Tyson. Isama ang babaeng iyon. Panipi, hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.